Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa The Impaler Game Farm. Ayan, bago po ang lahat, shout out po muna kina Tolits Montejo ng Dubai, UAE, kay JZL Hyper Backyard ng Pagadian City, kay Jermaline Batiles ng Northern Samar, at kay Alvin Martinez ng Balete, Batangas, at kay Kagawad Jong ng San Carlos City. Ayan, bali sa hapon pong ito pag-uusapan po natin tungkol po sa pagdating po kasi sa bagay na to, marami po talagang hati ang opinion. Ito po ay tungkol sa kung ano po ba talaga ang mas effective sa laban sa panahon ngayon, yung maiksi po ba ang katawan o yung may haba po ang katawan. Ayan, bali kung napapansin nyo po, pag nagde-describe po ako ng mga material ko rito, lagi ko pong sinasabi na may haba po ang katawan nito, lawit po ang picture nito, maganda po ang bone structure nito. Ayan, dahil sa kadahilanan po ng na dati po nung nag-uumpisa pa lang ako magmanok, madalas po yung mga usong-uso no na maiksi ang katawan pero bulto, yung tinatawag nila na parang tawag doon, yung maiksi ang katawan pero malapad yung balikat. Ayan, bali nakiuso rin po ako nung nagsisimula pa lang ako. Ayan, sabi po ng mga nakakatanda sa akin sa pagmamanok noon, ng mga 2007, 8, 9, mga ganyan. Maganda do yun kasi totoo nga naman, kasi pag ini-spar, talagang matutuwa ka talaga sa mga performance ng mga ganon. Kumpara mo dun sa may haba ang katawan. Kasi sila, maatleta. Talagang game na game sila kapag namalo. Talagang marami, multiple sila mamalo. Tapos may power pa sila mamalo. At mabilis silang gumalaw. Ayan, tapos po, pag nakakahawak naman po ako noon ng mga may haba ang katawan, hindi ko po masyadong gusto kasi namulat po ako sa ideya na maganda po ang maiksi ang katawan. Kaya pag meron po ako nahahawakan na mahaba ang katawan nun, hindi ko po ginagamit, hindi ko po kinukuha, ganyan. Marami pong nagsabi sa akin, subukan mo to, kaso hindi ko po kasi na-stay na po ako doon sa idea na maganda ang maiksi ang katawan. Pero nung time na nag-umpisa na akong maglaban, yung mga manok ko po noon na maiksi po ang katawan pero malalapad, hindi po ako nananalo. Ibig sabihin, mas madalas po ang talo kaysa sa panalo. At pag nanalo man sila, hindi na sila ulit nagagamit kasi talagang patay, hindi baldado, ganun. Bali, sinubukan ko po, sabi ko hindi pala maganda ang talagang gusto ko sana yung mga ganun din ang katawan, kaso sabi ko sige, subukan ko yung mga may haba ang katawan. Kaya doon po ako dati kumuha po ako ng mga may haba yung katawan, which is yung mga kelso. Ayan, yung mga blue face. Ayan, tapos yung mga possum sweater kasi may haba po ang katawan ng mga original na mga ganong linyada. Kung sa titignan po natin sila sa spar, simple lang sila maglaro. Pero makikita nyo po sa kanila yung accurate ng palo nila, yung cutting nila nandun talaga. Tapos hindi nga lang sila ganong kabilis gumalaw, pero yung isang bangga mo sa kanila, sakto na po yun o enough na po yun para tapusin yung laro sa isang palo lang. Ayan, bali doon ko po nalaman na mas effective pala yung may haba ang katawan na medyo lawit ang picture niya kumpara doon sa maiiksi ang katawan na malalapad. Kaya mula noon, ang mga ginamit ko na pong manok, yung talagang yung pinadami ko na po ay yung mga may haba po ang katawan. At pag ginagamit ko na po sila sa breeding, hinahanap ko rin po sa mga anak nila yung mga ganong klase rin ang forma ng katawan. At yun po yung mga kino-collect ko. Pero pag may lumabas po na medyo maiksi ang katawan, ina-out ko na po yun. Ayan, bali
Sa makatuwid po, may pagkakaiba po talaga ang mahaba ang katawan sa maiiksi ang katawan. Yung maiksi po ang katawan, sila po yung more sa galawan, yung mga pihit-pihit na ganyan, yung mga mas malakas silang mamalo at mas multi silang mamalo kumpara po sa may haba ang katawan. Pero the more na masyapo lang isang manok, the less po ang cutting ability nila. Yun po yung na-experience ko sa pagmamanok ko. Kung masyapol po ang manok o marami po magtapo ng manok o mapalo po ang isang manok, less po ang cutting nun. Hindi po nila kayang pumatay ng isang palo lang. Napaka short po, short cutter po sila in short. Ayan, kumpara nyo naman po sa mahaba ang katawan na angat-angat lang. Pag nagsabayan ng palo, makikita nyo po talaga sa kanila yung paa nila talaga idinideliver nila. Wala nga lang sila yung mga multi na talagang maratrat, mas masipag mamalo. Wala po masyado sa kanila yon, at may kabagalan po sila sa pagpihit o sa pagmaniobra. Pero naman po yung cutting po nila saktong-sakto na po, enough na po para tapusin ang laban sa ilang paluan lang. Kaya yun po, lagi ko pong sinasabi na pag nagde-describe po ako ng mga material ko rito, lagi ko po sinasabi na may haba po ang katawan nito. Lawit po ang picture nito. Yan, bali yun po yung doon na po ako nag-stick sa mga ganong klase ng mga katawan. Hindi na po ako nagbi-breed mula noon ng mga maiiksi ang katawan. At pag nakita ko po sa bitaw na medyo multi sila mamalo, tapos hindi ganong kaganda yung positioning nila sa pagpalo, hindi ko po ginagamit yun. Mas gusto ko po yung paangat-angat lang, yung patapon-tapon lang ng paa. Sa sobrang talim po ng tare, hindi na po kailangan lakasan pa ng isang manok yung palo niya para po maibaon yung tare. Napakatalim na po ng tare. Konting pitik na lang po yan, babaon po yan, hihinto na lang po yan sa buto. Minsan nga putol pa ang buto. Kaya yun po, kaya lagi ko po sinasabi dito sa channel ko na mas gusto ko po yung may haba ang katawan. Para po sa akin, yun po ang experience ko sa maiksi ang katawan at sa mahaba ang katawan. Ang maiksi po ang katawan, multi, pero less po ang cutting. Sa may haba naman po ang katawan, may accurate ang palo, maganda ang cutting, pero hindi sila ganun ka multiple mamalo. Sakto lang, aangat-angat lang yung mga yan. Bali yun po yung experience ko sa maiiksi ang katawan compare po sa may haba ang katawan. Yung may haba po ang katawan, mas effective po sila sa long knife. Mas effective po sila sa labanan dito sa atin sa Pilipinas na long knife po. Yung mga maiksi naman po ang katawan, parang hindi po ako kumbinsido sa kanila kapag long knife po. May mga panalo po, pero hindi po sila ganon ka-effective sa long knife. Ayan, sana po ay napailiwanag ko sa inyo ng maayos, o naintindihan nyo po sana yung paliwanag ko tungkol po sa maiksi ang katawan at sa maihaba po ang katawan. Pero syempre po, ay pipiliin pa rin po natin yung mga nagpapanalo. Kung nagpapanalo po yung linyada ng mga manok nyo na maiksi ang katawan, tuloy nyo po yan. Yan po ang importante sa lahat, ang nagpapanalo po. Kapag nagpapanalo naman po yung mga medyo may haba ang katawan nyo, ituloy nyo rin po yan kasi tested na po yan. Importante po sa atin yung nagpapanalo. Ayan, sana po nakatulong sa inyo itong konting kwentuhan natin. Yan, wala rin kasing magawa rito sa manukan pag ganitong oras po, napakainit. Kaya sabi ko mag-content na lang ako kasi sakto every Friday po ako nagko-content. Once a week lang po ako naglalabas ng ng content ko. Ayan, bali sa hapon na to, ay papakita ko po sa inyo yung ipapakita ko po sa inyo yung isa sa brood ko na regular Hatch Gray.
Bali, na-breed ko na rin po ito. Sana po mapisa yung mga niload ko sa incubator. Siya nga po pala, hindi po maganda ang record natin sa breeding ngayon dahil maaga po pumasok yung summer at ang lakas po nung hangin. Second week ata ng October, nag-summer na. Ito na, naging tag-init na, nag-El Nino na. Dito po kasi sa pwesto ko dito sa Lowland, talagang wala po akong windbreaker dito. Talagang sapul na sapul ko po yung init mula umaga hanggang hapon. Siguro po talagang na-stress po yung mga material natin. Ginawa ko na po ang lahat. Nilagyan ko na po sila ng maayos na pen, yung harang sa hangin. Pero hindi po naging ganun kaganda yung resulta ng ating breeding. Ayan, ang aga po kasi talaga pumasok ng summer. Tapos ang lakas pa ng hangin dito. Halos nga pag umiihip nga yung hangin, yumayanig yung kubo ko. Kaya hindi po maganda ang hindi po maganda ang naging breeding ko ngayon. Siguro nakapag-produce lang po ako ng mga 100 sisiu. Yun lang po siguro sa ngayon, yun lang po na-produce ko ngayon, 100 na sisiu lang po. Yung niload ko po ng mga itlog siguro nasa 250 na itlog. Lahat po yun, yung 200 na yun, may mga similya po yun. Kaso po parang sa kalagitnaan po ng pag-incubate sa kanila, hindi po nagtuloy yung iba. Kaya wala po, bali susubukan ko po, baka magbago pa yung klima. Subukan ko po mag-breed ng March, April, ganyan. Pero kapag talagang hindi na kaya, kung ganito pa rin yung sitwasyon ng init, ay kakancel ko na po. May mga inahin pa po akong piniprecon ko pa, may mga broodstag pa po ako, broodcock at mga nakaprecon pa. Pero kapag ganito pa rin po kainit, hindi ko na po sila siguro gagamitin. Yun na lang po siguro yung mga yung mga palalakihin ko na lang yung mga season na meron ako ngayon. Pero pasalamat pa rin po kasi kahit papano may 100 na sisiu pa rin po ako. Ayan, mayroon pa rin po akong i-entry sa mga kung anumang event ang naghihintay sa atin sa future, sa mga stag season. Ayan, bali sablay po ang breeding ngayon kasi grabe po talaga ang init. Grabe ang hangin, para po blower, stress na stress po yung mga material natin. Pero pasalamat pa rin po dahil may 100 na sisiu pa rin po tayo. Kaya okay na po yun. Ayan, bali papakita ko po sa inyo yung yung regular hatch gray ko na broodcock. Ayan, bali ito po yung isa sa broodcock ko na regular hatch gray. Ayan. Ayan po siya. Bali naka one time na po ito. Yung niya lang ito, yung sa paa niya. Ayan, sa kanan. At yan lang yung niya. Yan lang yung damage niya. Inuulit ko po, isa po itong regular hatch gray na broodcock. Ayan, ganda po ng bone structure nito. Ayan, uulitin ko po. Maganda po ang bone structure nito. Mahaba po ang katawan nito. Bali yung pala nito, yung paano siya nanalo, nakuha niya lang po sa isang lipad lang. Kaya ito lang po yung naano sa kanya. Itong kanan na paa niya, ayan. Ayan po siya. May mga sisiu na po ako nito kaso konti lang talaga. Minalas po ako sa breeding ngayon dahil maaga pong pumasok yung summer. Hindi po talaga maganda ang naging resulta sa breeding ko noon. Biruin nyo po parang 2 buwan po na walang ulan, init lang po ng init, hangin lang ng hangin. Ayan, kaya stress po talaga yung mga materials. Pero sige lang, babawi po tayo, baka gumanda pa po yung panahon ng March o April. Subukan po natin humabol.
Ayan, bali yun po yung ano, isa sa broodcock ko rito, yung regular Hatch Gray. Sana po pasado rin po sa panlasa nyo yung broodcock ko. Ayan, bago po tayo magtapos, gusto ko lang po magpasalamat doon sa repeat ano natin. Sa repeat na, paano ba sabihin to, baka maano na naman YouTube. Sa mga umulit, ayan, sa mga umulit po na kumuha nung ating mga ano. Maraming salamat po sa inyo, at sana po nagustuhan nyo yung mga ano. Okay naman po sa kanila yung mga feedback po nila, maayos naman po. Bali sa susunod daw po kukuha po ulit sila. Ayan, good luck po sa inyo, at sana po magpanalo po sa inyo yung mga nakuha nyo rito. Ayan, maraming salamat po sa tiwala at sa sumubok sa linyada dito sa The Impaler Game Farm. Ayan, bali hanggang dito na lang po muna tayo, at maraming salamat po sa oras ninyo at sa panonood nyo. At sana po hindi po kayong magsawa, at maraming salamat po sa inyo, at enjoy lang po tayo sa pagmamanok. God bless po sa inyo lahat, at ingat po kayo.